Andito pa rin tayo sa Giginto, Bulacan, dito sa RG Plant Nursery. At kausap pa rin natin si Monet Santiago. At ngayon, pag-uusapan naman natin yung iba pang mga ventures nila sa farming at ano yung kanilang mga natutunan dito. Eto, ma'am. Oh, yan ang Green Congo. Philodendron Green din. Congo. Red Congo yung nasa likod. Noon, nag-aagawan din. Basta walang hindi pinag-aagawan ng customer noong time na yon. Lahat talaga. Lahat. Diyos ko. Paano nyo rin i-replenish ang halaman nyo? Hindi, naubos-ubos lang? Hindi naman naubos kasi sipag din akong maghanap ng ipapalit. Tsaka, syempre, pag may import na dating, yun, at least, pwedeng may ready order ka na to pick up or kung anong dumating, piliin mo. So, ano lang yun, sugal. Malugi or kumita. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Meron namang nalulugi kasi may mandaraya yung mga imported eh. Meron ang din. kulay, nag-change ang color. So, binili mo ng pink, ng pagkamahal-mahal, nagiging green, bibili ba ng tao ng green, di pink ang gusto. Nawawala. Tsaka, ako hindi ko alam na nag-change ang color. So, bibenta ko rin ng pink. Pero later on, malaman mo na ganoon, hindi mo dapat ibenta ng sasabihin mo pa na pink. Hindi naman pala yun ganun kulay. So, panluloko na yun. Hindi ko alam nung primero, so hindi ako nanloko dahil hindi ko alam. Di ba? Gaano na kayo katagal mo sa ornamental plant business? Ornamental, mga 50 years more. 50 years. Ito na yung Ronas Garden na? O yung doon sa Bulacan Gardens pa? Ronas, iba ang Bulacan Garden. Ang Bulacan Garden, sabihan ko yun. Nung mag-start kami ng Ronas yun. 1970. Okay. Yun, Ronas na yun, 1970 pa lang. Ang Bulacan Garden, mas nauna pa? Mas nauna pa. Kumusta yung ornamental plant business? So far, maraming may darating na player, may aalis na player. Sa amin kasi wala lang. Tuloy-tuloy lang naman kami. Wala namang problema. Ang importante lang naman kasi dyan, hindi ka nanloloko eh. Hindi ka nandadaya. Doon ka sa side na malinis. Pag mandadaya ka, sandali lang hanap buhay mo eh. Kahit naman anong hanap buhay, basta may kasamang panloloko at pandaraya, sandali ka lang. Kami naman, so far so good. Hindi ka naman makabalita na kami may naloko kahit isa. Kasi hindi balik kang maloko, wag ka lang manloloko. Mahirap yung manloloko ka, may bawi eh. Pagka tsaka lang yan, palitan ng pagbibigay. Minsan nga, bakit ka binigyan? Matagal ko na yung kilala, ako hindi binibigyan. Ang sagot na lang yan, tanong mo sarili mo. Tanong mo nga kaya kung bakit nga. Bakit ako hindi ko pa ganun katagal binibigyan na ako. Ikaw matagal na kayo magkakilala, walang binibigay sa'yo. Kasi hindi mo... Kasi kailangan may kasamang pakikipagkaibigan eh. Hindi pwede yung kabig ka lang ng kabig. So ano yan, ma'am? Yung mga ibang naghahalaman, magkakakilala kayo, magkakaibigan kayo, ganyan? Marami, oo. Lalo noon, pero noon pag sumasali ako, noon kasi may mga show. Orchid show, garden show, sumasali ako. Pero hindi ako sumasama sa grupo nila kasi minsan payabangan eh. Payabangan lang, pataasan. Ayoko noon eh. Hindi ko kailangan yun. Mataas na. Mataas na, ma'am. Hindi naman. Hindi, pero
Ayoko nun. Tapos sila kuminsan nag-aaway. Nag-aaway sila. Oo, sila. Ayoko nun. Andyan pa ba sila? Yung iba. Yung iba? Wala na, oo. Pero yung iba na sanay na sa grupo nila eh. Pero maririnig mo, magkwento yung isa. Against yun sa isa, yung isa na against sa isa. Importante, hindi ka kasama doon. Diyan din yan. Gaano kaganda itong hanap buhay na ito, ma'am? Depende eh. Kung marami kang naging customer, marami kang maibibigay doon sa gusto ng customer, maganda. Kasi ang halaman kasi, magtanim-tanim ka lang dyan, kahit hindi ka mamili, sarili mong tanim, magkakapresyo. Oo. Pero yung, ewan ko, pero kasi kami naman, hindi lang halaman, kumbaga sa nag-landscape din kasi kami. So, nagla-landscape, nagsusupply. Ngayon na lang na talaga na, ako dito, pinagaganda ko ng gusto ito. Ewan ko, pag alis ko sa mundo, wala nakapalit. Benta na lang nila yung lupa. Alam mo ba dito nung... biri mo na sa loob ka ng subdivision ng garden mo. Itong noong bago magpandemya, kasi naging busy kami sa Mindoro. Apo. 4 days a week in Mindoro, 3 days in Manila. So intindihin mo, hindi ka na makakarating dito. Hindi ko na masikaso yung garden. Kasi pag uwi ng Mindoro, nandoon ako. Yung 3 days mo dito, yung pagdating mo ng Manila, from Mindoro, lilista mo lahat ng gagawin mo. Mamamalengke, magdidivisoria, magaganyan. Magre-ready na naman ang iba, balik na naman sa Mindoro. So hindi ko na asikaso. One time, nagpunta ako dito. Naku, Diyos ko, napakapangit ng garden. Pagdating ko dyan, sabi ko sa asawa ko, pag uwi, ayoko na mag-garden. Benta mo na yung lupa mo dyan. Or, magpatayo ka na ng gusto mo dyan. Lagyan mo ng building, lagyan mo ng bahay, ibenta natin. Ayoko na mag-garden. Pati ito, ayoko na. Kasi ito, kumbaga sa kung makita mo noon, 10% lang nito ang ma-appreciate mo. Ngayon, halos 100% makikita mo bawat sulok. Noon, Diyos ko. Tapos yung mga tao, kumpleto sila, nagsusweldo, araw-araw, ilan sila? Mga 7, 8. Araw-araw nagsusweldo. Wala naman benta. Ngayon, di inasikaso ko, nakapermi na, talagang bantay. Pag alis mo, di maglalaro, ganun talaga, daga. Lumalabas pag wala na yung pusa. Ngayon naman, napapaganda ko na. So far, so good. Paano yung ibang branches mo? Ito main, pinadadalan ko. diba? Ito ang main. Oo. Pinadadalan ko sila. Pero hindi masyado. Kasi usually, ang sinasabi ko, papatayin nyo lang yan doon. Wala ako doon nag-aalaga Papatayin nyo lang. So pag may dumating, may halaman ako na, let's say, ganito karami. Minsan, bibigyan ko lang yan ng mga 20 pieces. Ganun. Oo, 10, 20 pieces. Kasi masisira. Sisirain lang dito. Pag nasira kasi, naalagaan ko, alam kong gagawin. Doon, pag nabansot, hayaan lang nila pag hindi mo pa sinabi sa driver, ito namang driver, karga mo yung bansot. Pag hindi mo sinabi, karga yung bansot, kahit uuwi kami ng Bulacan everyday, walang karga. Kagaya nung kailangan ko ng kusot last week. Walang kusot. Kanina, kasakay ko, wala kaming karga. Meron pala kaming kusot doon sa Visayas. Bukas pa yun may kakarga dahil nabanggit ko kanina Ganun. Pag magkarga ka ng bansot, pag hindi mo sila magkarga ng bansot, walang karga. Pagdating naman dito, itatambak lang yun. Pag hindi ko babantayan para iayos, wala rin. Para kami alagang batang maliit, sabi sa'yo. Pero di hamak na mas relax ka na ngayon kaysa nung araw? Hindi naman pa rin. Hindi naman ako nahirapan nung araw. Hindi naman ako nahirapan niyan Happy ako gumagawa ako dyan Hindi ako pwedeng nandun lang sa loob. Mas masaya ako nang may hawak ako pagdating ko dito. Naka-ready na yung gunting ko, aabot na sa akin. Alam nila, hanapin ko agad ang gunting. Bota ko. Magbabota na ako. Minsan, may guantes din Kasi, abang umiikot, nagbubunga nga, gupit ng gupit. Ganon. Naka-ready na sila, masisermonan sila.
Hindi naman, sanay na sa akin eh. Sanay na sila sa akin eh. Kasi pagka di kung hindi mo natatanggalan ng mga dahon tuyo, sirang dahon yan, di makikita mo dito, ano papakita mo sa customer? Puro halamang pangit. Kasi pag hindi mo nalinis yung puno, pangit tingnan eh. Parami ka ng parami, pumapangit naman, hindi mo patanggalin. Kagaya ako nagkakalat. Kasi para may malinis sila, may madadamay na malinis. Pero anong sekreto mo, Ma'am Monet, from 1970 to now? So that's, 50 years plus. Ano ang sekreto mo? Bakit still standing ka? Ha? Matatag? Wala. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Ikaw naman. Ganun lang. Ganun lang. Parang lumilipas lang ang araw. Noon kasi wala lang parang sa araw-araw mo paikot na. Yun na kasi parang routine na yung trabaho eh. Basta trabaho ko, mag-garden, malengke. Magmalengke yung para sa bahay? Para sa bahay. Mga gamit sa Divisoria. Kaya sanay na sanay ako sa Divisoria. Mga gamit. Wala na kaming plastic, wala na kaming supot, wala na kaming tali. Oh, I see. Gamit sa bukid na ganito, gamit sa ganito sa palaisdaan na net. O mga paso na kulang, may Divisoryang nakukuha. Minsan naman, supplier, antay mo na lang. Ganun lang. Ewan ko nga, sabi ko sa mga anak ko nung araw, hindi uso masyadong computer. Meron kaming gasolinahan nung araw. Kinakamay-kamay ko lang naman yun, nakakaraos na ako. Ngayon may computer na, nahihirapan pa. Nung araw, alam ko kung kikita o hindi. Ganun lang ang buhay. Pagka makompute mo na sandali, alam mo na eh. Kitain mo pa ba? Kung hindi na, meron namang mga asawa ko na may sanay sa lugi. Sige, tuloy. Tuloy. Yung pala isdaan niya, lugi ng lugi, sige lang. Doon siya masaya. Kapag awayan namin dalawa, di tuloy mo. Alam mong lugi, buti pa nga ang palayan eh. Mas okay ang palayan kaysa sa palaisdaan. Ano bang laman ng palaisdaan? Minsan, tilapia, hipon. bangus. Hindi tilapia. Hipon. Minsan may bangos, hipon, sugpo. Lugi ka na lugi dun. Kasi, mamumuhunan ka na ng malaki. Pakakainin mo pa yon. Ang tao mo nagsusweldo. Pag i-harvest na, wala kang ma-harvest. Na-harvest na ng iba? Either namamatay or na-harvest nung... Yun. Basta. Tsaka kumisan, ang tubig kasi, ayaw gumanda ang hipon, namamatay sila. May time na namamatay, sobrang init. Ano sabi kaya yung tubig pumapasok galing sa alat, papasok sa titimbangin mo yun. Anong sabi ni sir pag nalulugi siya? Basta sige lang siya. Basta alam niya. Hindi. Alam niya na nalulugi siya? Ay, kahit yung magsabi. Ako kahit hindi ko i-compute yan, alam na ko. nalulugi siya. Ako talaga. Buti pa nga ang palayan, mainam-inam pa ang palayan. Kagaya ngayon, may tanim na naman kaming palay. Mag-harvest na kami in 1 month time or 2 months time. Saan pa yung palayan? Dito sa may Pulilan, Bayadak. Ayun, yung dun sa may Oo, meron kami dyan. Expressway? Meron kami dyan, meron ang Bulacan Garden. Meron yung mga hipag ko, mga ganun. Magkakatabi rin? Dikit-dikit lang. Bulacan Garden doon, mga hektarya. 20 mahigit, 30. Yung sa amin naman, mga 7 lang. Na palayan? May hipag ko doon. May 10, may ilan. Dikit-dikit lang kami doon. Asawa ko, basta ang gusto nun, gusto niya pala isdaan na malinis. Kaya sabi ko, kailangan malinis. Pasimento mo. Gusto niya palayan na malinis. May ngayon, may nagtatanim siya ng mga fruit trees dun sa lugam. Gusto malinis. Nagpapagrass cutter. Ngayon, pinigil ko yung tao, pupunta sana doon, magdidilig, maglilinis, nagagalit sa akin kaninang umaga. Bakit daw pinigil ko? Marami akong paggawa dito, nandito ako. Bukas na sila pumunta doon. At marami din daw kayong mga prutas sa Mindoro. Lansones. Dito, nagtatanim sila ng prutas. Puro prutas tinanim niya dyan, mga 7 hektarya malalaki yan. na? Yung kapatid niya, nagtanim ganyan. Siya, nagtanim ganon.
Nauna nang nagtanim yung kapatid niya, nagpatay na lahat. Yung kanya, ngayon pa lang na tinatanim na may bulaklak. Sinordcut. Kasi marami naman kami dito na pwedeng dalahin doon para itanim. Okay. Tapos ang damo, alam mo naman ang damo. Magpalinis ka dyan Mamaya, alis ka na dyan, dito ka. Tumalikod ka lang, ayun naman ang damo. Ba yan? Palinis ang pahawan yun. Ako ba doon? Sabi ko, sige, hanggang linis. Basta linis lang, ayaw na marami. Ayaw yung nakakakita. Dito pag nakakakita niya hanggang dito basta pag nakita niyang marami, pero alam niya dito na nagkakalat talaga ako. Pero doon sa area sa kalsada, pag marami ang kalsada, kalsada yan, hindi naman ako ang nagdumi niyan. Yung mga nakikiparking dyan. Kakasar. Hindi naman ako nagdudumi. So palinis mo pa, wala ka lang ang tao. Palinis ka pa ng palinis. Diyos ko talaga. Kailangan malinis kasi Pag nag-harvest daw kayo ng mga lansones sa Mindoro, truck yung harvest? So far, hindi. Matagal kami walang harvest. Mga 3 years. Kasi dahil 3, 4 years. Oo. Sabi ng tao ko, noong last harvest namin itong September, August, September, sabi niya, wag lang po tayong mabagyo ito ngayong taon na to. Sa isang taon, marami tayong prutas. Sige, go. Bantayan natin yon. Abangan ko ngayon sa August and September. August, September. Hindi bumagyo marami. Dati kasi, 1 ton na every harvest namin ng lansones Mga twice a week. Grabe, no? Oo. Tons every twice a week. Oo. Ngayon, konti lang, mga 100 kilos, 150. Sasama kami, ma'am, sa August. Makikigulo kami sa Pag harvest. namunga. Sana. Pag namunga. Sana namunga. Pag hindi, mamumunga yun. Kasi yung area na, minsan, ito halimbawa, itong area na to, namunga ito nung nakaraan. Balikan mo ngayon, alaga ng bunga, nandudoon, namunga. Oo, lumilipat. Lipat. Sila, nag-alternate. Ang lungkong namin, sa totoo lang, lahat ng matikmang kong longkong, hindi ako masaya, pwera na lang galing Bangkok. Pero yung aming longkong, iba lasa Iba talaga. Yung seedling mo galing Bangkok din. Oo. Yung aming mga seedling doon. Matamis At saka siguro baka sa lupa na rin. Matamis siya. At saka ang amin noong araw na bago-bago lang kaming may prutas. Di naglalagay kami ng tindahan sa harap doon sa Visayas. Naglalagay kami doon. Sa Ronas Garden. Oo, sasabihin ng customer, matamis ba? Patikim, pwedeng tikman, pwede. Mga after, yung mga ilang harvest, 2-3 harvest na, pagbilan, pahingin 5 kilo, ganun na. Minsan no-order, ngayon, 10 kilo nga pag umorder kasi Facebook lang ang ngayon yung bentahan namin kasi konti. So kaysa or i-divisoria ko, pagdating naman sa divisoria, ang prutas naman namin, di nakabox na yon. Lalagyan lang namin ng Ronas Farm. Ronas, so alam na yon ng customer. Alam niya masarap yun. Alam niya, Ronas, pahingi. Bubuksan lang ng isa, sample, go na. Kasi hindi kami nandadaya. Hindi kami pumipitas ng hilaw na lalagyan lang namin ng pang-ibabaw. Kasi may pang-ibabaw parati. Pati kalamansi, pang-mukha. Kalamansi, may pang-mukha. Rambutan, may pang-mukha. Pero ginagawa din namin, may pang-mukha kami. Pero lahat maganda. Oo, ang inaalis ko yung mga batibot, inaalis namin yon. May bulok, inaalis namin yon. In short, nasa patas kami na kaya tsaka may pasobra. Sa box, may pasobrang kalating kilo. Kaya alam na, pagdating doon, minsan may nag-aabang, Ronas, wala pa. Ganon. Nung nakaraan yun, itong lately, inahuling dating namin, hindi gaano karami. Pero alam na. So yung susunod na taon, kaya ako nahirapan, sabi ko nga, paano pag maraming prutas? Problema ko yun kasama ko Kasi nagpapaharvest, kasama ko Or nag-harvest sila, nakaabang ako kasi ang tao ko, binubusog ko. Nahihirap sila sa pag-harvest, pagbaba nila,
May pagkain, merienda, kung hindi man maibaba na inaakyat. Tapos, after the harvest, may pakonsuelo. So, everyday, kung everyday harvest, sige, go. Eh, nasa baba ako kasi, ituturo ko, saan mo ilalagay yan. Gumawa ka ng 10 kilos, o baka marumi ang lalagyan, palinisin, o lagyan ng dyaryo para maganda sa ilalim, mga ganon. Parang may quality control konti. Konti ako lang eh. Ayun lang. Minsan, nung huli, doon ako natulog eh. Para pagpunta namin, pagluwas. Kasi pag kayong pupunta ka, kaharga mo, alis ka na. Gahol na gahol. So, ang ginagawa ko, umaga pupunta kami. Merong konting i-harvest sa hapon, yung mga matitibay na. And then the following morning, harvest until 2 p.m. Abang nag-harvest, nag-iimpake na kami sa baba. Tapos, yun. Sana nga may ma-harvest na maganda din. So yung lansones, ma'am, hindi nalulugi? Hindi. Pero hindi, Kasi may ikaw 3 years. nagmamanage. Alam mo bang 2022, ang natikman kong lansones, 1 kilo? Sa laki, sa dami yun namin. Yun lang ang binuha niya. Oo, yun lang binunga. Nitong huli, marami itong huli. Nakailang din. Tapos yung longkong ko, konti na lang, sasabihin ng tao ko, wala namang pitas. Naku, may palapitas na naman. Kahit 300 per kilo kinukuha. Minsan, hoy, akin to. Bigyan mo na ng pangalan yan, akin yan. Kasi hindi na kami nakakakain ng kasi nag-uunahan doon sa longkong, mahal Benta namin ng longkong is 250 per kilo. And bandang huli, 300. Binibili pa rin, 10 kilo pa rin pag bumili. Sana nga maraming puno Ang daming puno kaming lungkong. Ang dami. Yung duko naman, divisoria ko talaga. Duko. Divisoria. Anong mas masarap? Lungkong, duko? Gusto ko lungkong. Lungkong. Oo. Pero ang duko, iba lasa ng duko, malaki buto pati. Pero ang aming native, ang sarap ng native namin. Masarap native niya. Alam mo kung bakit? Hindi namin pinipitas ng hilaw. Yun ang sikreto. Kaya matamis. Ngayon, siyempre, bibenta ko ng mas mahal yung aming native. Kasi, imbis na ang mapitas may 2 kilo, may git 1 kilo na lang kasi antayin naming mahinog. Merong sa isang kumpol may nalalaglag na. O nalalaglag na iba. Hindi mo pwedeng pitasin ng may hilaw at may hinog. Pero masarap, nag-aagawan din sa native namin. Ang hindi ko lang mabenta na maganda ang Davao. Dati na yun Pero talaga, Divisoria. Gusto nila? Oo, nabibili sa Divisoria. Sa Divisoria kahit ano mura-mura. Oo. Doon naman sa Divisoria, pag dumating, kung anong lakaran, go. Pero maganda naman doon. Pag sa amin pag meron akong fruit stand, di darating na sa umaga or madaling araw, di umaga magbebenta na. Bandang after lunch yan, magtatanong na ako, marami pa ba? Ano bang meron? Meron pa po. Sigurado ka. O, hanggang bukas po ng tanghali. Siguraduhin mo hanggang bukas ng tanghali, sarado tindahan Tawagan ako sa umaga. Naku, problema na ako ng padadalhan ko kung kanino ko pa. Nagdi-deliver pa ako ng mga libre. Padala si ganito. Padala si ganito. Kaya lang ngayon kasi ang mahal na ng freight. Ang bayad sa barko ang mahal. Kaya hindi ka na makabagsak presyo din. Kaya nakita may mga kalamansi sa Mindoro, halos nawala. Paano ang mahal na bayad sa barko? Bagsak presyo naman pag dumating dito. Maynila. Meron pang, at saka ngayon, ang nag-harvest sa Mindoro ng kalamansi per kilo na rin. Kahit may bulok, kasama sa per kilo nilang titimbangin. Actually, rambutan, lansones, per kilo na rin. Tao lang namin ang hindi per kilo. Kaya may mga pakonsuelo. Sisipag naman, sisipag. Dadagdag lang ako ng tao pag yung harvest season. Dadagdag ng tiga-hakot, tiga-buhat-buhat, tiga-tali. Yun lang. Anong araw na ba ngayon? January. Lapit na bukas makalawa. Hindi, bukas makalawa, August, September. Kaya nga ngayon, kaya kami uwi ng Mindoro, yung mangga daw namin doon Namumunga? Magulang na, dapat napitasin. Wala naman kami. Ewan ko kung anong mangyari pagka pinitas.
konti lang naman yun. Yung malalaki bunga. Yung ano, yung 3 kilos per Mga piece, 2 ganun? kilos. 2 kilos per piece. Ewan ko kung gaano. Kasi nung pumunta kami nung December, maliliit na. Sabi nung tao namin nung isang linggo magulang na Ewan ko, pakasira na yun. Sabi nun, wala po, laglagan. Ay, magmerienda na kayo. Sa dito, sa punduhan dyan. Alam mo ito noon, puro basura yan dyan. Yan. Ang daming kalat ko dyan. Doon, basta. Ito lang ang magandang kapraso. Ay, ito yung kay Tess. Puta mo nga, dalawa lang, ganda-ganda. Binili niya po yan. Oo. Yeah, okay lang. No, dapat itaas. Hindi. Ito, maganda Itataas. Yan sa friend ni Mami. Itataas yan. Ganyan dapat. Ito, ganyan, Ganyan dapat. kaya lang, para iuwi muna, ganyan. Tsaka nalang ipitin ito. Ganyan, yan. Ganyan. Para naka-elevate nga naman. Depende sa Ganyan, ganyan, yan. yun. Paano yun napapabulaklak, ma'am, na double-double? Oo. Namumulaklak talaga rin. Pusang basta lang may bulaklak. Kaya ito, tingnan mo. Ron, tingnan mo. Akala ko gusto ni Tess ito. Tingnan mo, may baby, may spike pa na bago. Yung pa, Ayun, isa, Pangit ba? collectors naman. Test suggestion ni mother. Yan na. Sabi mo na. Yan. Kasi, hindi po mapangit kulay tatlo-tatlo. Hindi. Kaya live selling na lang. Oo. Live selling na. Hindi. Depende kasi, pag dalawa lang ang bulaklak, pwede na dalawang halaman. Pag Kanina single. subukan namin gawing tatlo. Oo. Para pong ang pangit ang tatlong kulay. Ay, pwede naman tatlong kulay. Pwedeng all white. Pwedeng all, yung iba mix. Mix lang. Ganda. Mag-reels kayo, ha? Ano, TikTok? Hindi, ito hindi nagpapahuli sa nooch. Tingnan mo na lang dyan sa labas. Tingnan. Ay na, saka naman. Kasama ka. Ay, naku naman. Alam mo, ang gulo niyo Ang dami ko ng trabaho sana. Di ako punta mo ngayon. Hindi, talag ganyan eh. Gitna lang. Dahil sa farm. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.